Sasama-sama po natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama po natin ang mga sumusunod na intensyon. Pasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua, Juliet Herrera, Darly and Gemma Rio Gelon, Mendoza and Manoloto family, Mary Ann Basco, STPC ng Tower Grotto, Chica Suyon and family, Mercedita Ogay, ganun din ng pamilya ni Celia San Felipe, Lito at Susie Dueñas, Marion Cora de Leon, Michael Mejia, Mirna Lumba, Luis Simangan, Luis Herrero, Villa Oro, para sa 61st birthday ni Zenaida Herrero. Ganun din pasalamat ni Pedro Birong para sa natatanging kahilingan ni na Joseph Mary Grace Chanco, L.A. Herrero at Mercedita Egay. Panalangin sa kagalingan ni na Joel Lumba, Elo and Eni Mendoza, Mercy Ancheta, Oni Palma, Esterita Mendoza, Arbil Manaloto, Gemma Lipon, Alan Casuyon, Ramon Agulay. Alalahanin din po natin ang mga yumaong sila Robert, Antonina, Milaine, Andrea, Annabel, Orlando, Filomeno, Evelyn, Rufina, Juana, Leonardo, Bernardo, Remigio, Crescencia, Amelita, Maria Fatima, Lucio Sr., Elia, Reinerio, Robert, Aryan Joy, Fernan Antonio, Gerald Jr., Jesus Romeo, Jesus Edita, Justo Josefina, Sinaida, Luis, Melvin, Patricio, Julieta, Pedro, Francisco, Nena, Rosendo, Dativa, Hilarion, Herminia, Pedrin, Augusto, Rudin, Adelina, Mary Ann, Chayong, Jose Florante, Remedios, Milaine Andrea, Eusebia at Leopoldo, at para sa lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon namin Diyos, sa patuloy naming paglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita, na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga likod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagpabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga duha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat na tatatanging kailingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Rafael, Flor, Odeta, Tivet, Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya Davida de la Cruz, Cecilie Rivera,
Rose Parpangin, Leo Celestina at Ana Maritiu, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Aris at G. Magdaro, Michelle Esteban, Dante at Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Junat Soli de Rosario, Elma Ecuador, Jean Silungan, Luella Zeri Galvez, Dr. Barat Marie Tolentino, Dr. Abelsaida Banaag, Ana Carmela de Guzman, Vidal at Marieta Quirol, Ricky at Afik Magpo, Edgardo at Aida Cunanan, Renet David de Leon, Paul Resurrection, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silin Dominic Nicolas, Cesar at Lulinda Nicolas, Larry Teresa Ramon Valenzuela, Marlo at Mary Grace Riano, Jana Teresita Edelun, Antonio at Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet Di Pascual at Nini ng EDB Community, Mila Digolo, Reverend Father Rubino Pensuli, Bishop Dennis Villarojo, hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawak May Kawayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cabao, Bustos, Lito at Karen Beral de Dios, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPFO, Edwin at Josie Lazaro, Jojo Di Mayakyak, Jan Padlan, John Michael Saclot, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Johnny Tayara Marfil, Nika at Evelyn Rillera, Pini Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Architect Bernard at Ellen de Guzman, Jun at Doris Pilihera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dayan Bunag, Susan Dumatay, Reynaldi Davao, Emilita de la Cruz, Jiman Jonah Linden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Jovel Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Onaisa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alat Ivan Guevara, Dr. Chester Galapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baypong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Guadalupe Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19 at hindi ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villabil, Eric Amaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Samantha Rosella, Capistrano Mandegro, Di Mateo Orihuela, Jose Inga, Aris Ann San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Marian Maravilla, Jojit Santiago, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Rami Banaag, Minda Saison, Renelmino Laguador, Lucy Nita Pamin, Dr. Benjamin Mirado Jr., Dr. Harold Ramil, Samingal, Reggie Garcia, Dolores Rojero, Feli Victoriano, Alvin David, Ricardo de la Obelia, Jet Marcelo, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Vladimir Pilihera, Edwin at Aida Gumapas, Maria Victoria Pina Rosario at Pamilya, pinin para sa karawan ni Marigin Daganay, Marisa Lerasan, Leo Taperla, Thomas Juba, Thamer Glenn, Mondoble, Sinen Mangalili, Annalyn Cruz, Jonas Pigtas, Ronaldo Cruz, Father Dennis G. Santos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Sidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Ruban, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Talasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Remedios, Dennis, Reynaldo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antolin, Alberto, Berencito, Mark Jewil, Purifikasyon, Mario, Gaspar, lahat ng mga kaluluwas purgatorio at hindi na mga nabayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga binibiktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng langga ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Dumating na tagapaganyayang mga makasalanang magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinihingi ko ang walang inaasahan kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo napapawanay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may pahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasan niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko na ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayo sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng buong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko ang Diyos papulihan, pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabo, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha ang iyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayoy, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao pang pagbukod-bukulin ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Kaya hindi na mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. No'y mananangin sila at maganghalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bagong luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, muli ay pinapahayag sa atin ang madalas na nating naririnig ukol sa mga talinhaga ng ating Panginoon. Kaya nga sa sinabi ng ating Panginoon, pinapaliwanag niya ang paghahari ng Diyos, na kung saan tayong lahat ay mayroong pananagutan sa ating pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Sapagat kagaya ng pinagbubukod-bukod na mga isda na nahuli sa isang malaking lambat, ibinubukod ang mga mabubuti, ibinubukod naman ang mga walang kwenta. Ang mga mabubuti ay magagamit, samantalang ang mga walang kwenta ay itatapon na lamang. Kaya nga po ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin, na pagdating ng panahon, yung paglambat sa atin ay nangangahulugan lamang at
at nagpapakilala lamang sa atin na tayong lahat ay husgahan ng ating Panginoon. Magwawakas ang ating buhay at tayo mismo ay haharap sa ating Panginoon. Kaya nga sa paghusga na ito ng ating Panginoon, hindi lamang siya ang husga sa atin, kundi katuwang tayo sa paghusga sa ating sarili. Sapagat alam natin yung ating ginawa, alam natin yung lahat ng ating mga kabuktutan, alam din natin yung lahat ng mga kabutihan na ating ginawa noong araw pa. Kaya nga po binigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahan na magpasya para sa ating sarili. Kaya nga pagdating ng panahon, hindi natin po pwedeng sisihin ang ating Panginoon kung saan tayo dadalhin. Kaya kapag tayo napunta sa langit, ang dahilan marahil ay sapagat tayo nagpakabuti at alam natin yung ating ginawa na kabutihan. Pero kapag tayo dinala sa impyerno, alam natin kung bakit tayo dadalhin doon. Sapagat tayo rin ang may kasalanan. Sapagat lahat ng pagkakataon ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pero meron ibang mga tao, hindi sinusunggaban ang bawat pagkakataon para maging mabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya nga po ang ating pagpasya kumisan, nagagamit natin sa hindi maganda. Nagagamit natin sa paggawa ng masama laban sa ating sarili at gainin sa ating kapwa. Kaya nga po may kalayaan ay binigay ang Panginoon sa atin, pero ang bawat kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Kaya kapag halimbawa, ikaw ay gusto mo magsabi ng mabuti sa iyong kapwa, malaya ka. Pwede mong sabihin ng iyong kapwa, ang ganda-ganda mo, malaya ka, no? Kaya na may pananagutan ka, at ano yung pananagutan mo na yun? Na kapag ka po ikaw ay nagsabi ng maganda doon sa iyong kapwa, may pananagutan ka rin sa kanya na siya ay hindi mo lamang purihin, kundi dapat totoo ang iyong sinasabi. Sapagat kung mali ang iyong sinasabi, nagsisinungaling ka, may pananagutan ka sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig. Samantala naman mga kapatid, kapag ka naman yung kapwa mo, kay talagang dapat mong sabihan, may pananagutan ka rin. Kaya kung halimbawa yung kapwa mo ay kinakailangan pong sabihan na siya ay kinakailangan maglinis ng kanyang sarili sapagat nakita mong siya'y marumi na, o pwede mo siyang sabihan. Pero mga kapatid, kinakailangan maganda rin yung salita na ating gagamitin sapagat may pananagutan din tayo sa bawat salita na mamumutawi at lalabas sa ating mga bibig. Kaya nga po gayon din po naman kapag tayo naman ay magsasalita ng masama laban sa ating kapwa, may pananagutan ka rin. Kaya nga yung kapwa mo, totoo yun, malaya ka na murahin ang iyong kapwa. Kaya nga po pwede mong gawin yun sapagkat binigyan ka ng Diyos ng kalayaan para ikaw mismo ang magpasya kung ano ang gusto mo. Pero ang binigay sa ating kalayaan ng Panginoon, may kaakibat na pananagutan. Sapagat ang pinaka-purpose ng ating kalayaan ay para tayo lumaya sa pagkakasala. Kaya nga kapag tayo nagsasalita ng masama laban sa ating kapwa, hindi natin pinapatungkulan ang kalayaan ng bawat isa sa atin. Sinisikil natin ang ating sarili. May kalayaan kang gawin ng isang bagay, pero may kalayaan ka rin na ikulong ang iyong sarili sa pagkakasala. At ito ang hindi dinanais ng ating Panginoon. Subalit dahil may kalayaan binigay ang Diyos sa atin, naroon lamang ang Diyos para tayo palalahanan. Subalit nasa sa ating pa rin ang muling pagpapasya kung ano ang ating gagawin. Kaya nga pagdating ng panahon, hindi mo po pwedeng sisihin ang Diyos sapagat hindi nagkulang ng pagpapaalala ang Diyos. Pero ikaw mismo ang nagpasya kung ano ang iyong ginawa, kung ano ang iyong sinabi, kung ano ang iyong inisip. Kaya nga sa gayong paraan, doon ka husgahan ng ating Panginoon at husgahan mo rin ang iyong sarili sapagat nakikilala mo ng lubos ang iyong sarili. Kaya nga po kung may makakakilala sa atin, yung magulang natin pinakamalapit na, yung mga kaibigan natin, mga kapatid, mga kamag-anak, yan yung mga malalapit sa atin. Pero sila lahat, hindi nila lubusang kilala ang bawat isa sa atin. Bakit? Sapagat ang tunay na nakakakilala sa iyong sarili ay walang iba kundi ang sarili mo rin. Ang tunay na nakakakilala pa sa iyong sarili, hindi yung nasa paligid mo lamang, kundi ang Diyos ang nakakakilala rin sa iyo ng malinam. Kaya kayong dalawa ng Diyos ang magkakakilanlan pagdating ng panahon, ukol sa iyong ginawa, ukol sa dapat mong ginawa, at ukol sa mga bagay na hindi mo ginawa. Kaya nga po mga kapatid, pagdating ng panahon, katulad ng sinasabi sa mabuting balita,
para tayo mga isda, pagbubukod-bukurin, ang mga mabubuti ay makapapasok sa kanilang langit, samantalang ang mga binigyan ng pagkakataon pero hindi ginamit ito para gumawa ng mabuti, sila naman ay merong kapupuntahan. Kaya nga po ang panawagan sa atin, sana sa bawat sandali ng ating buhay, maging mabuting tao tayo, piliin natin ang kabutihan kaysa kasamaan, piliin natin ang kabanalan kaysa kasalanan, nang tayong lahat ay sama-samang makapasok sa pintuan ng langit. Mga kapatid, tubugon tayo na may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababang loob tayo manalangin, kaya sa bawat panangitan ng ating po'y tutugon, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, lako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinit ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahari ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mamanaming lumikha, tanggapin mo mga ari na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paghinga ay magtaguyod sa tanan at magpapadala sa aming pamumuhay at mag-apay sa aming sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Mamadaming mga pangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhag na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansilukob, kaya pinabuti niyang si Panganak, nang di rin bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak, sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manawing banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa namang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sari Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at patindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalat hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin gabi at sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa pagdaliyong kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa pananapakinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-ari ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito'y magdulot ng pagunlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat